Quezon Pam. Sa puso ng Metro Manila, kung saan buhay na buhay at gising na gising ang mga gabi. Dito sa isang lugar kung saan puno ng mga ilaw, tugtugin at kasiyahan ng mga taong may kanya-kanyang kwento at istorya. Sa likod ng makukulay na kasuotan at nagliliwanag na entablado, umiikot ang isang sining na higit pa sa pagtatanghal, ang drag. Para sa mga drag queen, ang bawat kilos ay kwento, ang bawat kasuotan ay laban, at ang bawat pagtatanghal ay pagdiriwang na kanilang pagkatao. Ngunit sa likod ng ginang at saya ay ang mga kwentong bihira nating marinig. Narito ang kwento ng mga kabataang drag queen na patuloy sumasabay sa agos ng buhay sa likod ng tanghalang kanilang pinagtatanghalan. So, nag-start ako mag-drag way back, I guess, 2024. Since mayroon kaming production before na about drag then. And ayun, doon ako nagkaroon ng interest. And also the influence of my sister, Cara Montala. Ayun, doon ko nalaman yung drag sa kanya. Tas ayun, doon ako nag-start magkaroon ng interest. And nagtuloy-tuloy siya. Nag-start ako dahil nga ayun, may nag-invite lang sa akin na friend ko. Pero actually, drag fan talaga ako. Dalawa kami ng kaibigan kong drag fans. Parehas kaming drag fans. So ayun, ngayon tinuloy ko siya kasi ngayon yung pangarap namin na makapag-ganto, makapag-perform sa ganto, makita ng maraming tao, ganyan. So ayun, doon ako nag-start talaga na motivate ako na sabi ko ituloy-tuloy ko na to. Simula ako mag-drag, nakaraang taon lang, November 2024 yung aking debut, which is dun sa laban ni ating season 2 winner, Captivating Cat Cat. So parang doon ako nag-start talaga mag-drag, doon ko na-experience yung competition and of course parang doon din nagkaroon ng nabuo yung passion ko sa drag. Nag-start ako nung after nung pandemic and yung season 2 po sumisikat na po. Doon ko po na-discover and natutuwa po ako sa mga queens and na-inspire din po. So nag-start din po ako mag-bedroom queen po. I started being a drag queen nung pandemic. I was inspired by watching RuPaul's Drag Race and by viewing the queens, kung paano sila gumalaw and paano sila mag-makeup. Started doing drag earlier this year. Nung natapos yung Drag Race Philippines Season 3. Doon ako nagkaroon ng interest sa drag. I just start drag queen nung part nung naiinggit na ako sa mga ibang showgirl, mga performer through club or bar na pinapasukan ko. Like, may mga napapanood ako dati na bilang isang dancer pa lang ako. Siyempre ako dancer talaga ako. Lumaki akong dancer. Tapos, nung napagtapos ko sa sarili ko sa pagiging dancer, nag-try ako mag-apply to the bar na kung saan tinry ko kung kakayanin ko ba mag-back up as variety, ganyan. Back up sa mga queens, back up sa mga models pag may mga events. Then, I saw someone, drag queen, na hindi ko pa alam na drag queen na tawag doon. Alam ko lang talaga, showgirl or bakla, ganon, na nagpa-perform lang sa performers lang sila, ganon. Parang, na-amaze ako sa kanila. Sobrang na-amaze ako, parang kaya ko yan. My name is Vera Hyper and I'm your drag tatay from Rapture Cafe Bar. Hi, I'm Angel Santiago and I'm 29 years old and I'm from Mandaluyong City. Yung syempre parang importante yun sa ngayon kasi ang drag kasi malakas siya makahatak ng kabataan ngayon. Kaya sa mga aspiring baby drag queen or sa gusto maging drag queen, siguro bigyan natin sila ng chance para ma-showcase yung kanilang creativity, artistry, and yung yung brand nila and passion nila para sa pagiging isang drag queen. Actually, meron kaming thirst drag na tinatawag. Nagbibigay kami ng motivation sa mga baby drag para yung mga nahihiyang ipakita yung talent nila. Ito yung way namin na para dito mo express kung sino ka. Binibigyan namin ng pagkakataon yung mga bagets na may pangarap
na may gustong marating din sa buhay, kagaya namin na hindi lang dapat itago yung talent. Siyempre, iba yung experience kasi parang achievements para sa isang baby drag na makapag-perform sa Rapture and makapag-join sa Thirst Drag. Dati kasi sobrang gigil ang mga drag queen na makapasok sa Rapture and makapag-join sa Thirst Drag. Sobrang sarap sa feeling na makatungtong ka sa malaking stage, lalo pat kasama mo ang mga dating Rapture queen. Hindi pa ako sa Rapture na perform or in-house. Tumutulong na talaga ako sa mga baby drag queens, lalo at nagpapahiram ako ng mga costume. And sa mga ibang sumasali ng Thirst Drag, pinapahiram ko sila ng costume, kahit anong costume, nag-i-stay sa kanila ng ilang And syempre, ginaguide ko din sila na mag-ingat, ganyan. Yung makeup mo, ganito, ganyan. Ito gamitin mo costume sa ganyang pyesa. Guidance, and syempre, kung ano yung support ang maibibigay ko, ginagawa ko para sa mga baby drag queen. My name is Daniel Canalda. My drag name is Dadalicious Bravo from House of Bravo. Siguro last 3 months pa, ganun. Ayoko na talaga. Gusto ko nang tumigil, kaso nga lang syempre, marami akong mga drag sister na naniniwala sa akin. Marami mga drag mother na naniniwala sa akin. So ayun, parang naging motivation ko rin talaga siya para ituloy ko talaga siya. Na kahit wala akong ganito, wala akong financial, kulang ako sa financial, hindi mo sa wala. Kulang, ganyan. Tinutulungan ako ng mga drag mother ko, drag sister ko, ayan. Nagtutulungan pa rin kami. 3,000, 5,000, ganun. Siguro mababa na yung 1,000. Ayan, pinakamababa na talaga yung 1,000 kasi minsan kasi yung TF mo talaga mas bababaan pa. Syempre, ka lang naman eh. Baby drug, yan. So, syempre, kailangan ko magpakilala para tumaas yung mo din, yung TF mo. So, ayun, for me, ang pinakamalaking kinita siguro nasa 5,000. Pinakamababa is 1,000. Mabuhay everyone! Ako si Rafaela and my government name is Rafa Santiago. I'm 31 years old, currently residing in Caloocan City, and I'm studying Bachelor of Science in Tourism Management in the University of Caloocan City. Mga challenges na naranasan ko sa pagdadrag, syempre first yung financially kasi first of all, nag-uumpisa pa lang, nag-start pa lang tayo sa industry ng drag. So, kumbaga parang lack of access pa tayo when it comes sa mga gamit, sa costume, and etc. Actually, kasi hindi pa po ako permanent or wala pa po ako house-in na mga drag nightclubs po. Pero kapag nagko-competition po ako, lagi naman po may consolation prize na 500, or which is kapag po nag-runner-up ka o nag-finalist ka po, parang may 1,000. Tapos depende pa po yun sa mga tip. Sa financial, nakaka-survive naman po, and kapag may extra tayo, bumibili tayo ng kailangan sa drag, hindi naman po siya ganun kamahalan, pero yung budget friendly po ganun. Ayun po, nawawalan din po ako ng pag-asa kapag lack of access ako when it comes to makeup, sa costume, pero naman po yan, hindi naman po yan about sa gamit or sa kung anong wala kang access sa isang bagay, kundi yung passion niyo po sa ginagawa niyo. Hi, I'm Bonbon Deluxe from Valenzuela City and I'm a baby queen. Sa financial po, ang hirap pong humanap ng mga murang wigs, mga makeup po, mga second hand lang po, ganun po. And especially po nung nag-start pa lang ako, hindi pa po ako masyadong supported nung family ko po. Nung nakaraan lang po, nagkaroon na po ako ng job po. Nag-online sale naman po, and fortunately po, nasuportahan naman po nito yung pagiging artist ko po. Nabibili ko na po yung gusto ko, yung wigs and makeup. Sapat naman po siya. Kinakaya naman po. Kaya ko naman po mag-budget ng bonggang-bongga. Pero may pinag-ipunan din po talaga. Gaya ni Dadalicious, Rafaela at Bonbon, isa ring baby drag queen naman ang mayroong sariling paraan upang ipahayag ang kanyang talento at sining. Hi, my name is Cedes Paris Parpua and I am 22 years old and I am a drag queen for 3 years. I am a live streamer drag queen, so not just because I am a live streamer drag queen, hindi ako active paggabi. Actually, nightlife din po yung time ng pagla-live stream ko. So, active na active po ako paggabi kasi nandun yung mga magbibigay, nandun yung mga tao nagising. And I think that's my difference. So, kung sa kanila nasa bar sila madalas, ako may time na madalas nasa bahay and bihira ako na nasa bar. It's not a stable career and wala naman talagang exact
but I can earn, sabi natin, 3-5 a week, and I think that's okay for me. Aside from being a queen, I am a college graduate, a fresh college graduate, and I'm focusing on my upcoming board exam on March. Since I still have my mother and father's help, since hindi pa naman talaga ako nagsisimula as a teacher. So, as a drag queen, nakakatulong yung mga kinikita ko pagka gagala ako with my friends, hindi ko na kailangan manghingi ng pera sa mga magulang ko. And hindi lang naman talaga siya 3-5. Minsan umaangat yan, lalo na kapag kaganitong peak season, yung Pasko. Kasi mas madaming pera yung gifter. And mas nakakabili ako ng mga makeup without the help from them. I am a National Teachers College graduate. So thank you, National Teachers College, na okay sa kanila yung mga ganitong programs. So, I grew up in a college school na hindi ako nakaranas ng mga homophobic actions kadalasan sa mga kaklase at schoolmate ko. So, para sa akin, na-encounter ko lang. Siyempre, kahit ganun, kahit hindi nila sinasabi, minsan may isip mo na, hala, kailangan professional ka pa din kumilos, professional ka pa din gumalaw, which is, hindi nila maiintindihan kasi iba naman yung drag community natin, iba naman yung drag scene natin sa education world. But again, thank you National Teachers College for boosting my self-confidence. Pero hindi lahat ng mga baby drag queen ay katulad ni Cedes na pinalad na magkaroon ng buong kalayaan upang ipahayag ang kanilang sarili. Kanina nagme-makeup? Wala. Siyempre bawal sa bahay. Bubukayo tayo. Mabubukay. Bakit bawal? Siyempre hindi tayo inaalaw ng puji natin na magganto-ganito. Mga ombag. True, mababato ng lamesa. Baka tawag na bigla yung lamesa sa akin. Ngunit sa kabila ng takot at pangamba na malaman ng kanyang magulang na siya ay isang drag queen, malakas na loob niya kaming binigyan ng tsansa upang mapasama sa dokumentaryong ito, upang mas lalo pa namin siyang makilala at maipahayag pa ang kanyang sarili. Hi, I'm Kylie. I'm 20 years old from the Lyceum of the Philippines, University, Manila. I'm a student and ayun, baby drag queen, nag-i-start pa lang. So limited pa lang yung gamit ko, yung mga gigs na nag-a-approach sa akin. And since I'm a baby drag queen and nag-i-start pa lang ako, sobrang liit pa lang ng TF na na-offer sa akin. Pero ayun, may mga tips naman na nagdadagdag sa TF ko and ayun, somehow nakakatulong siya para magpatuloy kung ano yung drag ko. And since may allowance naman ako from sa parents ko, tinatabi ko yung iba doon for myself and for my drag. My name is Andrew Medea from Batasan Hills. Actually po, isa sa pinakamahirap na pinagdadaanan ko bilang pausbong na baby drag queen is nung naranasan ko yung pinakaunang competition. Doon ko na-realize kung gaano siya kahirap kasi ako po bilang outside ng drag, closeted po ako sa family namin. Tapos, nandun po yung willingness, yung passion ko sa pagda-drag pero parang hindi po ako bukas sa pamilya. Kaya lahat po ng makeup ko, ng outfit, katulong ko po yung mga friend ko. Doon din po ako sa bahay nila nagme-makeup, nagda-drag, nagdudo ng transition kapag may mga event, ganyan. Doon ko po siya hanggang ngayon kinakaharap kasi bilang pausbong po na baby drag queen tapos hindi po fully accepted sa family. Parang mataas yung rate na parang iisipin mo sa sarili mo na cargo mo yung sarili mo, parang mag-isa ka pero dahil sa drag, marami din tayong nabubuong friendship. Sa simbahan po namin, part po ako ng scholars. Then, paunti-unti po, parang product by product lang po yung pag-sustain sa sarili. Nag-iipon po ako sa baon, ganyan. Then, sa allowance. Sisters, ayan ang turingan ng mga baby drag queens na sama-samang lumalaban at nagtutulungan upang maipahayag nila ang kanilang mga sarili. Kumpara kila Andrew at Kylie, iba naman ang kwento ni Cubin na isa ring baby drag queen.
Hi everyone, my name is Queen QB from the Land of the Bee, and also I'm a province drag queen from Cebu City. Dito ako nagpo-proceed ngayon ng drag sa Manila para maka-income ako ng kahit paano for myself and for my family. Nung una, hirap ako, hindi ka napapansin ng ibang tao. Hindi ka rin napapansin ng mga ibang drag queen performers. Kasi naranasan ko yan lalo na nung nagpa-perform ako as a first time ko mag-drag sa isang bar. So yung bar na yun is parang nakikita ko talaga parang kaya ko naman, pinipilit ko. Alam mo yung ayaw nilang hihingian sila ng tips, yung kahit hindi naman kami nangihingi, yung lalapit lang kami sa kanila, tapos aaura lang, ganyan-ganyan na kami. Tapos abang nagli-lip sync, tapos bilang tumataboy na ganyan, doon, parang ganun, parang tinaalis kami. Sabi ko, ay, grabe siya, parang wala naman kami ginawa. Inaaurahan lang naman namin siya for purpose naman ng performance namin yun. So gusto na namin silang maaliw, ay mag-enjoy, tapos parang masakit sa amin, lalo na sa akin kasi naranasan ko yun. Tinataboy kami for nothing. Actually, nag-start talaga ako, kumikita ako ng 400 a day, tapos minsan 300. Hanggang sa, napunta ako sa isang bar naman siya na 700. Then, napunta ako dun sa class bar na 1,000, 1,200, 1,500. Ngayon naman, as a performer naman ngayon, nagpa-perform ako sa Pampanga kasi ngayon, ang budget namin is 1,300. Tapos, libre pagkain, tulugan lang hindi, tsaka pamasahe, papunta doon sa bar. Sa kabila naman ng pagiging baby drag queen ni QB, tinuturing siyang mom or drag mother ng mga kapwa niya baby drag queen dahil naman sa pagiging matulungin nito at pagkakaroon ng experience. Ang experience ni QB ay nagsimula nung nagkaroon siya ng trabaho sa bar bilang isang dancer bago pa man siya pumasok sa mundo ng drag. Maitutulong namin syempre yung pagbibigay din ng inspirasyon. Syempre, yung mga pinagdaanan din namin, ma-share namin sa kanila. Kasi ito yung parang way. Itong Rapture, isa to sa mga nagbibigay ng way para, kasi kilala yung bar. So, meron silang chance na kapag nakapag-show sila dito, pwedeng magamit nila tong platform ng Rapture para kung gusto nila makapag-show outside or gusto nilang makapag-television show, madadala nila yon at yun yung paraan. Kasi once na sinabing Rapture, di ba, isa rin yun sa mga parang, ay, dito magagaling yung mga performers. So, ayun, parang para sa akin, makakatulong tong Rapture sa mga bagong drag queen para maipahayag nila yung kanilang talento at saka yung mga, kung ano pang talent, mga naano nila sa singing, sa dancing, sa acting, yon. As Loma po, ako po dito ang manager sa bar. Ako po ang tumitingin at nag-aano sa kanila. Nagsusupervise din. Kahit marami sila, medyo pagdating sa staff namin, mga straight yan, sa mga waiter namin, pero yung mga drag queen namin, yung mga drag queen namin, puro ano yan sila. Pero masaya, nagkakasundo, at parang pamilya lang. Masaya silang kasama. Walang gulo, nagtutulungan at nag-a-adjust ang bawat isa. Kung may talent sila, huwag silang mahiya. Pag may talent sila, huwag silang mahiya pakita. Yung parang, huwag nilang pigilin yung sarili nila. Dahil sa nakikita ko po sa mga drag queen dito, parang masaya sila eh. Yung parang kontento sila na napagbibigyan nilang kanilang mga sarili sa gusto nila. Ay maganda, magagaling, mga talented yung mga mga drag queen namin. Although sa umpisa kahit mga baguhan, yung ibang mga baguhan, pero tinutulungan nila ang isa't isa. Yung mga datihan, yung mga tinatawag nilang baby queens, yung mga datihang mga queen na matatagal na rito, talaga ini-encourage at tinutulungan nila ako. Sa ngayon, patuloy na bukas ang entablado ng Rapture Nightclub para sa mga batang nangangarap maging isang ganap na drag queen.
Narito sila upang tuparin ang mga minimithi ng mga kabataang drag queen na patuloy lumalaban upang maipahayag ang kanilang mga sarili at ipakita ang talento at sining na kanilang pinapamalas. So, hi Rafaela. So, babalikan natin si Paeng, which is yung batang ako. Sobrang dami mong tatahakin sa future. Actually, hindi mo nga ina-expect na magiging drag queen ka kasi hindi mo naman siya teenage dream, hindi mo naman siya pangarap nung bata ka. Bigla na lang siyang papasok sa puso mo na kung saan parang magliliyab yung apoy. And then, Paeng, laban lang sa buhay, and then kahit wala man lang sumusuporta sa'yo na na sobrang yung fan base mo, yung family mo, although yung mga ibang tita mo naman susuportahan ka nila, yung mga kaibigan mo, mga klase mo susuportahan ka nila, pero Rafaela, wag kang susuko, or Paeng, wag kang susuko sa buhay. Laban lang, and malapit na, malayo man, pero sobrang lalayo pa tayo and lalayag pa tayo, and alam ko hindi pa tayo ganun kagaling sa drag. Pachi-pachi pa tayo, Paeng, pero laban lang. Gagaling din tayo. Ma-showcase din natin sa Pilipinas at sa mundo kung sino si Rafaela. Yun lang po. Like Dadalicious, sana matupad mo yung mga pangarap niya ng kaibigan mo. Ayan, for sure tuwan-tuwa sa'yo yan. Kapag nakita ka niyang nag-boom ka, mas matutuwa siya kahit nasa taas na siya. Ayun lang. Galingan mo. Sa friend ko na mayapa na best friend ko simula bata. Maraming salamat dahil sa'yo. Naging motivation ko to. Itutuloy natin yung pangarap natin. Ayan, gagalingan ko pa. Gabayan mo lang ako, Mare. Hi, Bonbon. Pagpatuloy mo lang lahat ng gagawin mo, bonggahan mo palalo, express mo lang sarili mo, and eto ako ngayon, medyo wala pa tayong nararating, pero I hope na maganda na yung narating mo dyan and nakapag-abroad ka na, di ba? I hope na licensure professional teacher ka na, and not just an LPT, but you're a master teacher drag queen. I can see myself, I can see you na kahit professional teacher tayo, ipagpapatuloy pa rin natin yung hobbies natin without any hesitation, at huwag tayong makikinig sa mga judgment at negative comments ng iba tungkol dito. Walang mag-i-stop sa atin when it comes to entertaining ourselves. Hello, Kylie. Ayun, I'm not sure kung nasan ka ngayon, but I'm wishing you all the best at I hope na masaya ka pa rin sa kung anong ginagawa mo, at sana kung ipagpapatuloy mo to, sana maging happy ka at sana tanggap ng mga tao at maging okay sa kanila yung mga pinaggagawa mo, at sana talaga na 10 years makikita kita, sana sobrang saya mo pa rin sa ginagawa mo. Andro, nabivisualize ko na magiging maganda yung future mo sa pagpupursue ng drag. Kasi alam mo kung gaano mo kagusto yung bagay na yan. At nakakatuwang isipin na unti-unti mong niyayakap yung sarili mo. May mga tao na rin na nakakakilala sa'yo. Promise ko sa'yo, someday, ayan, sa panahon na yan, kilala ka na dyan. Siguro sa tingin ko, future ko talaga, bilang isang QB, ang future talaga is nandiyan lang yan anytime. Actually, meron na nga kami na manifesting right now. So, if matuloy to, promise ko sa inyo yan. Pagbalik ni QB, isa na siyang glamorous at napaka-beautiful na queens ng Pilipino doon sa ibang bansa. So, kamusta naman yung gig, Kylie? Okay lang ngayon. Patay yung audience. Wala pa nagbibigay ng tip. Diyos ko, kakapagod. Tapos, Diyos ko, ewan ko ba? Layo pa ang pupuntahan ko. Uwi na ako. Pagod na pagod yung gate. Tapos, sinisipon pa.